Hi Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ang inyong Daily Gabay Tarot Reading for May 29, 2024. Please be reminded kung nakaresonate kayo, comment down. Kung hindi kayo nakaresonate, ibigay niyo po sa iba kasi channel reading po ito. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po. Spirits Guide, mga ganap po ngayong May 29, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. I need 3 cards po. Kuha tayo ng mensahe. Spirits Guide, mga mensahe po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong May 29, 2024. I need 2 cards po. Okay. Gemini, Libra, and Aquarius. Nakaramdam ka ng takot dito. Pwedeng ilan sa inyo malungkot. Kasi nag-overthink, naguguluhan, nagkaroon ng confusion, nagkaroon ng doubt, nalilito, naguguluhan kasi may hindi klaro sa inyo. Okay? Tapos, stop overthinking po. Get out of your head and explore the world. Marami pa kayong gagawin. Okay? Kung nag-overthink na kayo, kung pabalik-balik na lang yan, paulit-ulit na lang yan, na hindi binigyan ng solusyon, then bigyan ng solusyon. Kung hindi pa kaya, then change the channel. Learn mindfulness skills. I-search nyo yan sa Google. Makatulong yan para ma-stop yung overthinking na iyan. Kailangan kayong makalabas dyan sa overthinking na yan kasi overthinking can steal your opportunity and happiness. Okay? Kung hindi pa kaya na bigyan ng solusyon, then stop muna, change the channel. Train your brain. Sa bawat paulit-ulit na pangyayari, old patterns ba yan? O, bigyan ng solusyon. Bigyan ng solusyon sa pamagitan ng pagpaplano. Kung hindi na kaya, then hingi kayo ng idea sa ibang tao. Kung hindi kayo makagawa ng desisyon. Tapos, i-gather nyo itong factual information na ito. Then make a plan para makagabuo ka ng malaking desisyon. Yung sigurado. Okay? Stop overthinking. Stop overanalyzing.
Kasi may nakita rin ako dito na may tao na, na dalawa to eh. Pwedeng sa career, pwedeng sa pag-ibig. Kung sa career man ito, may nakipag-competition sa inyo, nakipag-rival. Rivalry. Pero mag-ingat sa kanya ha, kasi isang tuso po ito. May pandaraya. Mandaraya po itong taong ito. Malaking distraction to sa inyo. Kaya nagkaroon ng doubt and confusion. Why not focus sa inyong mga gawain? Kung hindi man nakakatulong itong taong ito sa inyo, then why bother? Diba? Ito bang taong ito, makapagbigay ba ito ng improvement sa inyong buhay? Makapagbigay ba ito ng development sa inyong sarili? Kung nag-overthinking kayo, then tanong ko sa iyo. Tanong ko to sa inyo na nakapagbigay ba ito ng pera sa inyo? Nakapagbigay ba ito ng self-development? Mas naging malapit ka ba kay God nang dahil sa Kanya? Diba? Nakatulong ba ito sa improvement mo dyan, sa career and money or sa buhay pag-ibig? Pag-isipan niyo po. Okay? Kung hindi ito nakatulong sa inyo, kung masyadong toxic na po, nagbigay ito ng toxic traits, maybe pwedeng mag-decide or pwedeng unahin mo muna yung sarili mo para sa inyong development. Kung gusto nyo tumulong sa kapwa, tulungan mo muna yung sarili nyo. Paano kayo makatulong sa inyong kapwa kung hindi pa maayos yung sarili nyo? Okay? And please know, we cannot please everyone, everybody. Kung may tuto sa ating decision, so be it. Kasi mayroon talagang tao na hindi tuto. It might be naiingit sa inyo. It might be may karanasan siya. Kaya nga yung mga opposing na yan, yung mga tutol na yan, alamin mo kung bakit siya tutol. Kung wala siyang maibigay din, you decide. Maharing may naramdaman siyang insecurity. Intindihin pa rin. Huwag kayong magalit kasi may kalaban niya yung sarili niya eh. So intindihin mo ha, tapos yung sarili mo yung siguraduhin mo. Tuloy ang laban. Focus kayo sa inyong sarili. Okay? Tapos kung sa buhay pag-ibig ito, may nakita kasi akong third party situation dito. Concern na from seduction, na mayroong lies, yung pagsisinungaling. Oo, may nakita talaga akong third party dito, a lover. Pwedeng concern nyo ito ngayon. Pero, ayun, alamin nyo kung yung maliligaw mo or bagong jowa or partner nyo, alamin nyo. Connect kayo sa inyong intuition. Huwag munang mag-react. Gather muna ng factual information. Kasi kung unahin natin yung pag-react, magiging judger na tayo. Paano mo yan mabibigyan ng solusyon? Okay? And, may nakita talaga akong lies dito and trouble. May nakita akong danger. Mapanlin lang may masamang intention sa inyo. So, mag-ingat po. Okay? Tapos may darating na unexpected message na agad mong binigyan ng action, reaction, and nakita ko dito sa mga nangyari, you are moving forward. And I'm hoping na nakalabas na kayo sa inyong isipan sa pag-overthink. Okay? And ang ganda ng mensahe po para sa inyo. Abundance is pouring into your life. So it means this is infinite abundance, this is harvest. So claim nyo ito. And walk in beauty. Okay? Marami pang magandang pangyayari. So, huwag kayong mag-focus sa hindi nyo makontrol, sa
sa bigat ng nararamdaman nyo. Then, move forward. Tama tong ginawa nyo dito na move forward. Okay? So, infinite abundance, claim nyo po. Gemini, Libra, and Aquarius. Spirit's Guide. Energy po ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong May 29, 2024. Okay, Gemini, Libra, and Aquarius. Please be reminded ha, naka-post na po yung dalawang bagong video nyo. At actually, tatlo eh. Yung isa weekly, yung isa yung general, yung my love reading, career reading, oo. June 2024 yun, panoorin nyo. At saka yung career and money reading nyo for June 2024. So, tatlo yung i-check nyo. Okay? Kung hindi nyo pa napanood yung Daily Kabay Tarot reading nyo, panoorin nyo po. Tapos sa mga suki ko dito, marami akong suki dito na Gemini, Libra, and Aquarius. Nais ko ipaalam sa inyo na open pa rin yung June 2024 Monthly Kabay Tarot reading nyo po. So PM nyo po ako for schedule. At sa mga bago dito, na gusto magpa-personal reading, ito po yung video nyo. Sa baba niyan, may nakasulat dyan na May 29 para kay Gemini, Libra, and Aquarius. Sa baba pa niyan, may nakapost dyan na link. I-click nyo po yung link na yan para ma-message nyo po ako for inquiry and for booking. Okay. Kay Gemini, Libra, and Aquarius, palagay ka na dito eh. Palagay ka na pero may nakita kong dissatisfaction. So alamin natin ha. Oh. Okay. May nakita kong emotional stability dito and empathy. May nahon kayo. Very matured. Matured mag-isip. Mapagmalasakit. Maari ring emotional. Nagsasat ka ng boundaries o guarded ka. Kasi ayaw mo nang masaktan. Pero, you're being mindful of those around you. Concerned pa rin kayo. Kahit guarded kayo. Okay? May nakita ko dito emotional intelligence. Marunong magbalanse sa emotion kasi nga matured enough na kayo. Guarded kayo. Guarded kayo. And, ayun. Okay. Nakikita ko dito yung halaga ng kaperahan at karera. Tapos malagaling kayo na leader, magaling kayo sa negosyo, magaling kayo dyan sa inyong trabaho. Nakikita ko dito na stable na inyong career and financial. Some of you. Pero may nakita ko dito ng dissatisfaction. Pwedeng may naramdaman kayong yes, itong card dito. This is a clarification of your card na nagkaroon ng confusion. Nakikita ko dito yung weakness ni Gemini, Libra, and Aquarius. Yung pagiging pessimism, negativity. Iwasan nyo po yan. Oo. Kung pwede po, ma-overcome nyo yan. Kasi nakita ko dito nagkaroon ng self-pity and negativity. Do not attract negativity. Kasi kung yan i-attract nyo, yan din ang balik sa iyo. So, payag ba kayo niyan? Diba? Hindi. So, positive affirmation. Kahit may challenges na magaganap, positive affirmation pa rin. Kaya ko to. Mabibigyan ko ito ng solusyon. Lalaban ako. Mag-move forward ako. Hindi ako magpapa-epekto sa mga toxic traits na yan. Yung mga magagandang salita, makaka-uplift sa'yo. Actually, kailangan mo ng time for reflection dito eh. Kasi, kung confused kayo, kung nagkaroon ng pessimism,
Kung nagkaroon ng failures or malungkot kayo, meaning, time for reflection yan. Bigyan ng panahon para mag-reflect, para magkaroon ng awakening. Okay? Tapos, iwasan nyo mag-self-pity. Best friend mo yung sarili mo. Oo. Huwag mong, siraan. Huwag nyong pahirapan. Huwag niyong pahirapan yung sarili niyo po. Gemini, Libra, and Aquarius. And for sure, si Gemini, Libra, and Aquarius, nasabi na lang itong negativity na ito, naramdaman niya, pagod lang kayo. Maybe, pagod kayo sa kakaisip kasi nag-overthink kayo dito. It might be, pagod kayo sa trabaho na walang pahinga. Pwede din na-stress kayo kasi sobrang daming iniisip dito. It might be, may nagsabi sa akin ngayon na hindi nyo na-meet yung expectation nyo. Ganon. May gusto kayong kunin pero hindi nyo pa nakuha. It might be. Huwag kayong mag-disappoint kasi it's just a waste of energy. Tapos mapapahamak din kayo. So, positive affirmation. Para ma-lift up. Oo, ma-enlighten kayo. Go lang. Pwede din na may tampuhan kayo ng kasamahan mo dyan. Kaya hindi kayo masaya. Tapos, pwede din may delay sa travel. May delay kasi may dahilan. Huwag kayong ma-disappoint. Move forward. May pagkakataon naman. Nakikita ko dito may pagkakataon. So, enjoy this moment habang hinihintay mo itong delay na ito. Make yourself busy kung pwede. Kung may delay sa biyahe. Kung may delay sa biyahe for example. O maghintay. Maghintay tapos matulog. Relax. Bigyan ng oras sa sarili. Okay? Spirits guide sa career and money po ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong May 29, 2024. Okay, Gemini, Libra, and Aquarius. May nakita ko ditong may nagsiselos sa inyo. May naiinggit, may nagsiselos sa inyo. Sa career and money to ha. Tapos, pwede din na kayo nagkaroon ng insecurity. It might be nagkaroon ng insecurity kasi may naisip kayo na kailangan naka-level up na kayo ngayon, ganun. Example yan ha. Or wala kayong panahon sa inyong sarili, kaya nakaramdam kayo ng insecurity. Pero may nakita talaga ako nagsiselos sa inyo dito. May inggit, nagsiselos. May self-centered na tao, maaaring concern mo ito. Ang sabi po ng card dito na mag-open up kayo sa isang tao na may issue sa iyo without worrying about being rejected or judged. Okay? May suspicion dito May emotional distance. It might be may tampuhan. It might be hindi kayo nagkaroon ng disconnection. Tampuhan. Okay? Ano pa? Nakita ko dito na So, Gemini, Libra, and Aquarius ha. Ilang message dito na lumabas na sabi dito na magpahinga. Stop overthinking. Okay? Kasi ginawa mo naman. Oo. Kahit hopeless kayo. Kahit yung nawalan kayo ng pag-asa o despair.
Pero nag-decide ka na ayaw mo nang mag-overthink, kinakaya mo ang sitwasyon. Yan yung decision mo. Ano ba yung ina-overthink nyo? Yung nagkaroon kayo ng tampuhan dyan? Bigyan ng time. Kasi a relationship sa ibang tao, kung may issue sa sayo, may issue ka sa kanya, bigyan ng time. Tapos ipag-pray nyo na ma-realize niya na sana magkaroon ng time na mag-usap kayo para magkaayos. Bigyan mo na ng time na i-process niya at i-process mo yung mga emotions nyo na nararamdaman nyo ngayon. Okay? So, ayaw mo nang mag-overthink dito, then tuloy tayo sa laban sa buhay. Sa career and money to So, focus sa career. Focus sa kapera. Tapos ipag-pray nyo, kung nararamdaman mo hindi siya makipag-connect sa inyo, makipag-usap sa inyo, then i-pray mo siya. I-surrender mo siya kay God. Then patuloy po sa inyong mga ginagawa dyan. Isipin mo to, may mensahe dito. Abundance is pouring into your life. Magandang ani. Pagpatuloy nyo. Okay? And malapit naman to nearing completion. Kung ito ay problema sa proyekto, trabaho, malapit naman matapos. Nearing completion ang nakikita ko dito. So, kailangan yung ma-overcome yan. And I think ma-overcome nyo yan kasi you are willing to move on Basta may willingness, magkakaroon yan ng pagbabago. Spirit's Guide, Love Life, Self-Love, Partnership, and Romance, the Gemini, Libra, and Aquarius, ngayong May 29, 2024. May nagsabi sa akin ngayon na focus kayo sa makontrol nyo. Yung mga, i-gather nyo yung mga blessings. So, isipin nyo yung mga blessings. Mas marami pang blessings kasa yung problema mo ngayon na isa. Oo. Okay. Kaya yan. So, Gemini, Libra, and Aquarius. May nakita ko ditong nagkaroon ng hesitation. Okay. May freedom dito, fighting for what is right. Pinaglaban mo yung mga tama para magkaroon ng freedom. Okay. Ano pa? At saka, may nakita talaga kung sama ng loob dito. Bakit naman? May sama ng loob dahil sa past ito Maari naalala mo or nagpahiwati itong past sa inyo. Nagkaroon ng delay sa plano mo, sa future plans. And ang sabi ng card dito na accept and move on, the past cannot be changed. Kailangan mo lang itong tanggapin na nangyari ito sa iyo. Lahat naman ng pagsubok ay may naiwang aral sa ating buhay. Don't waste your energy kung sa past na ito Focus kayo sa present para sa future. Okay? And ano pa? I think yan lang. So, tingnan natin yung repeating number. Okay, meron. Okay. 99. 99, dalawang 9 po. The spiritual meaning of 99 is a message from your angels that it is time for spiritual growth, enlightenment, diba? May sabi ako sa inyo kanina na time for reflection. Ito yun din yung mensahe sa inyo. A message from your angels na it's time for spiritual growth, enlightenment, humanitarianism, ano pa? Yes, this is the clarification of your card na you are fighting for what is right, nagkaroon ng freedom, nagkaroon ng confidence and generosity. Okay? So that is your reading, Gemini, Libra, and Aquarius. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.